Madalas nating naririnig ang prenup kapag pinag-uusapan ang kasal. Hindi po ito yung prenup na photoshoot lang, mga kapatid. Ito yung prenuptial agreement na itinuturing na karapatan ng mga magpapakasal. Kung anong ibig sabihin nito, alamin sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Sa mga larawang ipinost ng aktres na si Bea Alonzo, kinumpirma na nga niyang kasal na sila ng negosyanteng si Vincent Co. Pero bago ito, maaalalang naun siya may umano ang sanay kasal ng dalawa noong Mayo. Sabi ng ilang showbiz insiders, dahil daw ito sa ilang hindi pagkakasundo ng prenuptial agreement o prenup, bagay na kinontra naman ng abogado ni Bea. Sa isang pahayag, sinabi nitong malaya, may sapat na kaalaman at voluntaryong pinag-usapan at pinirmahan ni Bea at Vincent ang kanilang prenup. Wala rin daw naging legal na hadlang na nagpaantala sa pagbuo nito at kusang loob at walang kontrobersyang nilagdaan ito ng dalawa. Pero ano nga ba ang prenuptial agreement? Sabi ng abogadong si Attorney Raymond Fortun, may tuturing itong karapatan ng magpapakasal ayon sa family code. The prenup is there in order to protect or protektahan po yung isang party po na medyo nakakalamang dahil nga may kinita na siya or through her own efforts or probably dahil dun sa kanilang mga minana. No? So napoprotektahan po yung pong mga properties po na yon. May tatlong uri ng prenup sa bansa. Una, ang complete separation of property o kanya-kanyang hawak ng yaman at walang pakialamanan. Pangalawa, ang conjugal partnership of gains na nagsasabing ang yaman bago kay kasal ay sa iyo lang, pero ang kikitain habang kasal na kayo ay paghahatian. At panghuli, ang absolute community of property. Ibig sabihin yan, ang yaman ng parehong panig bago pa sila ikasal at ang mga naipon habang kasal ay pagsasamahin at 50-50 na paghahatian. Kapag walang prenup, ito ang default o umiiral na kondisyon sa batas. Madalas negatibong naiisip ng mga tao kapag binabagit ang prenup dahil sa tila kawalan ng tiwala. Pero ang usapin, hindi lang daw para sa mga mayayaman, kundi kahit nga ordinaryong mamamayan ay pwede rin daw makinabang. Sa absolute community of property, what is yours is mine and what is mine is yours. And kasama doon pati yung utang, pati yung mga obligasyon. Nilinaw din ni Attorney Fortun, tanging mga ari-arian, sweldo at iba pang kinikita lamang ang pasok sa prenup. Hindi pwedeng pinag-uusapan yung mga bagay na hindi properties. For example, kung kanino mapupunta yung anak in case na maghiwalay, kung saan sila titira. Bilang paalala, dapat daw nakasulat, pirmado, rehistrado sa local civil registry at gagawin lamang ang prenup bago ang kasal. Pero sa huli, hindi ro dapat maging hadlang ang ganitong kasunduan para sa mga may balak magpakasal na tunay namang nagmamahalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.